pangunahing programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by BAT St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph TJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. Arzi Clipo, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, and today is April 29. Yes, adlaw ni na Martes, and sa Giraray mag-iribanan po kita ulit ang inyong kaagapay sa umaga, Kaki Mansera, at syempre kasama ko man Giraray ang sakuyang partner, ang sakuyang kumare, ang mahigoson na kagawad kang Barangay Balete, Bacon, kagawad Dante Chata. Good morning, Mare, and welcome sa kaagapay sa umaga. Yes, Mari, good morning, no. Ayan, lagi na kaming magkasama ng aking kumare, no. Good morning, Province of Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon, Bacon East and West District. Sa mga may birthday po, happy birthday. Sa may mga fiesta, lalo na po dyan sa Barangay Kabarbuhan, happy fiesta po sa Indo, ano. And syempre, live na live po kaming mapapakinggan and mapapanood po sa Bicol TV Sorsogon, Facebook page and YouTube. So ayan, ano, andyan lang po kayo, huwag kayong aalis, at marami po tayong dapat na mapag-usapan ngayon, Mare. Yes, Mare, and Mare, 14 days more to go. Alam na natin, ano, election na para sa national and local election. Ayan. And aram na to na, Mare, na talagang busy ang satuyang mga aspirant, ang satuyang mga sabi natin aplikante na para magservis sa satuyang syudad. And thanks God at nakasama ko ulit si Kumare. Hindi busy, and ang pagkakalam ko po mga kagapay sa umaga, kasama po siya ni Vice Governor Ryan Juneda. Hindi mali sa akin si BM. Good morning kay Vice Mayor Eric Juneda. Ayan. Yes, ayan, no? Ngayon, sabi nga, sina Vice is nandun na ngayon sa part ng 2nd District. So, good luck, Vice, and sa inyong mga kasama dyan. Ingat-ingat lang tayo because Mari, ano, alam naman natin na last night or 2 nights ago na nagbuga ng usok ang ang Mount Bulusan. So mamaya malalaman natin kung ano ang mga latest update regarding dyan, Mari, no? At pasalamatan natin, bigyan natin ng pugay lahat, ano po, ng mga local and provincial government, no? Kasi talagang maagap sila, Mari, sa naging maagap ang kanilang re-responde. No? So, mamaya siguro kumari mayroon kang copy ng mga na-evacuate na, no?
And gusto muna nating batiin ang ating mga viewers. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik. Opo, ang aming programang Kaagapay sa Umaga. And syempre, good morning kay Harold, kay Juneda Lurilla Noel, thank you so much, and good morning po dyan sa Barangay Balete. Sa Yes, mga taga Balete, good morning po. Kay Kapitan Obo Latosa, good morning. And kay Belix. Yes, Coral kay Villosa Belix Dicen. Coral Villosa Dicen Dicen. Mare, no? Oo. Opo. Good morning, good morning. Good morning po, good Abi morning, Kay. Kagawad. Ayan. Kasi ano to? Ha? Oo. And, Good morning. yes, ma'am. good morning kay Manay Mila. Dukwas. And syempre, Mare, sa may mga nagsisipag birthday sa adlaw na ini. Yes. Happy birthday. And Sa may mga, ano pa, hindi lang birthday, Mare. anibersaryo. Oo. Mga piyesta, Mare. Correct! Mga fiesta. Kagawad. Meron kaming listahan ni Mare ng mga magpipiesta. Listahan talaga. Oo, no, Mare, no, mayroon tayong list ng mga fiesta. So, kailangan ang invitation. Diyos. And I think ang Balogo Bacon magpipiesta sa May 1 Hindi, or 3. 2 and 3 yata, Oo. Mare, no? And thank you so much kay sa pastoral dyan sa Balogo sa pag-invite po sa Kindness Station. Magti-tree planting ata. At ang daming activities po. Talaga? Yes, opo. Thank you so much. Oh, alam na ni Kapitan Rick? Di ko lang po aram kay si Kagawad Joms Nogales ng Barangay Sawanga, Sawanga. po ang nakikipag-coordinate pag-abot sa Bacon. And congratulations again sa Kindness Station, Kindness Warriors na napakatagumpay pong ginawang pagkawang-gawa kahapon dyan sa SSU. Kung saan meron pong activities ang mga estudyante, may libreng lugaw at champurado. At Sana, Mare, itong Kindness Station kasi mga youth ang nandyan. Yes, Yung ang mga talagang volunteer naman namin talaga Oo, lahat, na sana estudyante. maging pamarisan ng mga ano na to natin, itong mga kabataan ngayon. Apo. No? Nandyan sila sa pagmakulog kang sa tuya na kalikasan, number one. Number one po, Yes. kalikasan. And number two, Mare, ha? Ang feeding program ninyo. Talagang Thank you so saludo much. tayo dyan. Parehas, magmana lang kami sa imo, Mare. Ikaw nga, isipin mo, Barangay Balete lang ang sa imong sinumpaan na maserbe pero nagiging pangmalawakan na. Ang sabi ko, pangkapitan ang datingan. Hindi, Mare, maraming grasyang dumarating. Yun. Alam mo naman, pag I-share maraming tayo. nagtitiwala sa atin, i-share natin yan. Yes, and thank Hindi you lang so sa loob much. ng Barangay Balete. Sa lahat kung kinakailangan. Yes. And syempre, maraming salamat po sa patuloy na pagtiwala niyo po sa amin. Sabi ko nga sa kanila, yung nasi-share naman po natin, isinishare din na po namin. Correct. And meron po talaga tayong pinagsisharean. Ito pong Kindness Station. Opo. Kita niyo naman po kung saan-saan na po nakapunta nung nakaraang buwan, April first week of April, ang grupo po ng Kindness Warriors ay pumunta po sa Catanduanes, sa Gawad Kalinga. 1 week po sila doon. Sabi ko, Galing, oo nga, sabi ko hindi ako nakasama dahil busy din tayo, Mare. Opo, ayan. So ayan, Mari, ha? Kaya nga sabi ko nga, Mari, sana pamarisan itong mga kabataan na to ng mga kabataan pa rin ngayon na maging mapag-ano tayo sa ating inang kalikasan kasi kayo lang naman po ang mga susunod na henerasyon ang ano na yan ng ginagawa ng Kindness Station, lalo na dyan, Mare, sa pagprotehar ng ating inang kalikasan, no? So, Mare, no? Good morning po sa inyo dyan, sa mga taga Barangay Balogo, kay Kapitan Rick Bulima, no? Yes. Mari, maya may itatapi kasi na-interview ko si Kapitan Rick Bulima regarding sa mga projects and yung mga Baka pwede natin upcoming. siya phone patch ma-interview. Yes, oo. Kasi yung mga pangyayari nga, Mari, lalo na sabi niya, nag-aalala naman siya. Ngayong tag-init, walang problema sa kanya. Ang problema na talaga ngayon, Mari, is yung tubig. Tubig. So, ngayon, ang Ang pinakamalaking... water supply. Yes. Na kung saan hindi lang po Bacon District ang problema. I think buong syudad ng Sorsogon, problema po lalo ng tag-init. Ang tubig po, ang Tubig. supply ng ating tubig. Correct, Ano Mare. po? Pero si Kapitan Bulima, talagang tubig hanggang sa umulan. Problema niya pa rin ang tubig. Lahat naman ng barangay, pinoproblema po talaga yung tubig, Mare. Andiyan na naman tayo. Good morning sa mga taga Prime Water. Hindi lang prime water, no, sa kaya sa yung pag-uusap naming dalawa ni Kapitan Bulima, medyo yung pabalik-balik niya nga sa DPWH para mabigyan pansin yung kanyang mga nilalakad sa sa DP, sa provincial government, sa city.
Ang pagkakalam ko, may mga ibang barangay ng Bacon na talagang ano sila sa tubig, talagang bastante. Oo, Hindi. like San Juan. Oo. Ang San Juan sa Cabarbuhan, halos Santo Domingo. Tsaka doon kay talagang mga kay yan ng Kapa tubig. San Juan. Opo, Usiao. Usiao. Yun. Ngayon, Mare, kay Kapitan Rick Bolima, ang problema niya naman, Mare, pag tag-ulan. Mababa ang lugar ni Kapitan Rick. Nandiyan yung mga bundok Yung mga tubig doon bumababa sa barangay niya, and then halos wala nang maanuhan ang baha kung saan pupunta Wala nang direction. So ngayon pumapasok yan, Mare, sa mga bahay-bahay. Doon sa may tapat ng ano ni Kapitan Bolima, sa tapat ng sa tapat ng yung kapatid niya, kasi may parisan. Doon sa tapat na yun, Mare, ang highway na yun talagang lumulubog ang ano doon So yun ang nagiging problema ngayon ni Kap Bolima, na kung paano siya matulungan. So we call the attention, of course. Hindi naman nagpapabaya ang Ma'am ating Det, mga... opo, Congresswoman na Det Escudero. Mabilis yan, ha? Laging una ang Sorsogon. Yes. Opo. Ito pa, Mare, mayroon na namang nanonood sa atin ngayon. Laging nakasubaybay ito sa atin si JM. Si Kagawa JM Dispa Belenderas ng Barangay Santo Domingo. Yes, good morning sa mga Yan, taga ang Santo poging-pogi. Saint Dominic. Yeah, ang poging-pogi. Opo. Dati itong SK, Mare. Kay, SK kay chairman. Kagawad Kevin Juneda. Good morning. Of Kay Kap course. Elliot. Yes, Opo. good And kay morning. Kagawad Chanda BFF. Good morning. And sa Diaz family, Tito Pido, good morning. Wow, ang daming tumatawag. At, sa Diaz family, good morning po sa dyan, sa Santo Domingo. Opo. Ayan. And, So, ayan, Mare, no? Ano ang ating, ngayon? Meron ka pa ba dyan? ang daming mga pwede nating i-greet kay baka mamaya na naman, Mare. Hindi man naman natin sila ma-greet. Ano po? Sige, nandiyan sa'yo, Mare. Sabi ni Kagawa JM, sabi niya, sa Santo Domingo, magayon na tabi ang water system. Wala na schedule na utilize na kimaray sa fund na 1M na taon. Okay. Yes, ang City Share. Very good. City Share, doon pala nila nilagay yung ang 1 million. 1M na City Share, ano po? Maganda ang Water system. Water system. Wow, Kumbaga na utilize ng Barangay Santo Domingo sa pangunguna ni Kapitan Elie and Council na mapaayos ang water system ng Barangay Santo Domingo, na kung saan dati, Mare, talagang Diyos mio, nag-aaway-away sila dyan kung sino yung mauunang kumuha ng tubig. Sometimes makikita mo yung mga tubo nila hinuhugot at nilalagay kung kani-kaninong bahay. So ang ganda naman kung ganun po ang sitwasyon, Awad JM. At least sabi nga napapakinabangan talaga ang 1M na bigay ng 1M ng City Aid. Yes, ang diba? City Share na 1M. So maraming mga barangay ang pasasalamat kay Mayor Amor because talagang napakalaking tulong ng 1 million. And of course, yung barangay captain din ang council nila na doon na priority nila yung pinaka-importanteng araw-araw na pangangailangan ng salud, yung tubig. Opo, saludo po kami sa Kap and sa Gabos na Konseho. Di ba? At least sabi nga malaking pagbabago din naman sa Santo Domingo na natutukan ninyo yung water system dyan. So, congratulations Barangay Santo Domingo sa napakasisipag ninyo and talagang napunta sa tamang proyekto ang inyong 1 million. Yes. And I think naman na lahat naman po ng mga nabigyan na ng City Share maganda ang pinaglagyan. Ang iba po diyan inilaan naman sa covered court. Ang iba naman diyan talagang pinaganda ang kanilang pangalawang bahay. Yes. Multipurpose hall. Ayan. Mare, meron pa tayong isang magandang pala. Ang Barangay Buhatan. Through Kapitan Edwin Divina. Ang ganda sa kanila, Mare, kasi naging pilot barangay sila nung lahat ng mga lahat ng mga names ng mga nila, ng mga constituents or mga families,
Mari naka-computerize na ngayon. Wow. Kaya kung kukuha ka ng kung anong mga requirements, hindi na mag-anong, nandoon na mismo, lalabas na. Ang galing ng ng barangay buhatan ngayon. So ayan ha, sabi nga sana wala sanang wala sanang mga last term kasi katulad nito kay Kapitan Edwin, ang ganda talaga ng mga adhikain para sa kanyang barangay, para sa kanyang constituents. Sad to say kasi talagang yan na ang natin. Sabi nga last term. Anyway, may maganda na mga may legacy na iiwan sa inyo dyan. Yeah. Si Kapitan Edwin Divina. Yes. Yeah. And good morning po dyan sa Barangay Kabidaan kay Kap Sammy Rialuyo and syempre kay Igso po. Good morning. And kay Ate Nimpa, good morning. Sa gabos po na nanonood po sa amin. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ayan. And may mga nagtatanong, Mare, regarding sa mga post, kang nakaaging aldaw, maski ako nabasa ko rin, galing ng COMELEC, na matutuloy, meron na silang calendar. Sabi nga natin sa mga nagtatanong ng mga barangay official, kung talagang tuloy na tuloy, hintayin po natin na matapos ang local and national election para at least 100% na kasi yung COMELEC supposedly i-guest po sana natin ngayon si Attorney Carla. Opo. Nag-chat po sa atin kagabi na medyo talagang napaka-busy nila. Kaya sa mga naghahapot po, sana one of this day makapasyal kami mismo ang papasyal ng COMELEC para matanong. Pero sa akin po, mandato po yan kang COMELEC na mag-prepare hanggat wala pa pong ibababa. Na makakancel po ang barangay election. Sila po preparado sa mga sitwasyon sa irogsadi po na sitwasyon. So, nananawagan tayo, Mari, ngayon doon sa mga nagbabalak. Sa mga nagbabalak, no? Eto na ang pagkakataon ninyo, magpamot na kita, bako lang yan. Hindi, kasi natatawa na naman ako, ang Pinoy nga naman, nung ilabas yung nung post doon na yung activities, schedule ng barangay and SK election, ang daming nang nagsipagsulputan na, ang dami namang mga barangay official ang mababait ngayon. Lahat naman sila mababait na rin. Naman, Diyos ko naman, ang babait namin, ano ka ba? Mga kaibigan natin, mababait. Kasi kagawad, Pero para sa atin, di natin pa sure, 100% sure na matutuloy po. Kasi kung iisipin natin, katatapos pa lang ng local and national election, eto na naman, para atang baka po, magre-registered niyan. Ang mga magkakaroon ng registration yan, Mare. Yes, magkakandak ng voters registration. Tsaka yung pagpiprint, ng balot, at ipapadara sa mga kada barangay. Yes. Hindi kakayanin ng isang oras, ang isang araw na mag-piprint ka ng 500 po na mga balot ng mga sample balot pero sabi nga sa ato ni Senate President Chis Escudero, malalaman po natin by June. By June, June 2 ang resume ng Senate. Wag muna kayong ang sabi natin, wag muna kayong makapasiguro, wag muna po kayong easy lang. Pero sabi nga, Mare, sabi ko nga, Mare, yung gusto, yung may balak. Nagbabalak. Yang nagbabalak at may balak at may gustong pumasok. Go! Ngayon pa lang, pag-isipan na natin, ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang pwede nating kunwari? Kasi karamihan naman yan, nagkukunwari naman na mag-ano ako ngayon, ako lalakad-lakad, ito pala may balak ng ganun. Wala namang problema doon. Parang sinabi mo, pag may alak, may balak. Sige lang, wala namang problema doon kasi sabi nga, huhusgahan naman tayo ng tao kung sino ba talaga yung karapat-dapat. Bakit ka, sabi sa Tagalog Bicol, nano kay mahadit ka kung aram mo na may maray kang naginibuan. Yes, of course. Pag maratel, parang natataranta ka ata ngayon. Ako hindi ako nararatel. Hindi. May mga kaibigan tayo na nung mabasa nila, kaliwat ka ng chat sa atin. Totoo ba talaga, Miss Kay, ganito, parang natataranta. Chill. Ikaw, Mari, may balak? Hindi. Sabi nga ano man ang mangyari
ma-refight kita. Oo. Hindi, mas Kahit maganda naman, yun. sabi ko nga sa kanila, ang daming napupush, ang dami. Sabi ko, mula pa nung pandemya, mula pa nung maalis tayo, na wala tayo dyan sa City Hall, ipinagpatuloy ko rin kung ang ginagawa ng aking mga amo na andyan kahit hindi po tayo nakaupo. Kung humihingi ng tulong, sa kaya natin, tinutulungan natin. Pag meron po tayong oras at meron pong budget, tumutulong din po tayo, nagkakagawa kahit rin wala tayo. ka sa posisyon kung kahit gusto wala mo sa posisyon, kung talagang nasa puso mo. Kasi good morning kay Ma'am Arlie Glifo. Opo, nang minsan tinanong niya ako sa pag-invite sa amin ng mga local media na kung bakit ganito ang work ko. Sabi ko, this is my passion. Thank you, salamat. Opo, kag mahal mo talagang trabaho mo. Kahit walang hindi mo pwedeng ipagpalit. Tsaka sabi ko, kahit kasi parang na nila ngayon, maririnig natin, sobre. Sabi ko naman, pag maganda ang pinagsamahan, alam natin na may ginawa at alam natin makakatulong sa sambayanan. Kahit wala pong ganyan, kahit ako po talagang ikakampanya po kayo. Alam ko na isusugal ko ang aking pangalan. Alam kong may magandang track record at alam nating may takot sa Diyos. Yun po talagang ikakampanya po natin. Yes, Mari, kasi alam mo sa totoo lang. And 14 days na lang, Mari, gawin ko 14 days at napaka-imposible na napakalawak na binigay ni Comelec. Opo, na tayo po ay masabi nga ni Kumaring Dante nung nakaraang Semana Santa. Ito ang oras ng mga kandidato at oras ng mga botante na maghurup-hurup, mapag-isipan kung Starting sino today. talaga. Yes, opo, sino po talaga ang karapat-dapat na iluklok dahil sabi nga natin, sumugal tayo nung mga nakaraan. Ngayon, susugal naman tayo. Opo, at this time, sisiguraduhin na po natin yung totoo na maglilingkod po sa atin. Kung may magbibigay sa inyo ng pera, kuhanin nyo. Pero maging wise voter po tayo, ha? Ang pera sa bulsa, ang boto ang pinakamahalaga kasi ang nakasalalay dyan, ang kapakanan ng mga bagong henerasyon. Yes. No? Kasi ang hirap kung puro na lang tayo sa pagmulat ng ating mata is pera, pera, pera. Paano na ang mga kandidato na andyan talagang totoong nagsiserve. At talaga namang pinagbabawal, Marina, pinagbabawal ng Comelec ang pagbibili ng boto. Sabi nga, wala naman daw nasasampulan. Pero, take note, hindi ko lang kagabi, nabasa ko po, I'm sorry, pinapaliwanag si Representative, si Camila Villar. Sa pagbibigay ng pera, mismo sa oras ng kampanya, na pinapaliwanag siya ng Comelec. Opo, mamaya, balikan ko yun, nabasa ko kagabi. Kaya isang lesson na po yun sa mga ating mga aplikante, sa mga aspirant po, na kandidato na talagang may nasasampulan na nga po ngayon. Oo, ang dami naman kasing mga kandidato ngayon, Mari, na talagang nandyan sa pagsiserbi. Natatapermita na sana pag-iisipon ang kwarta-kwarta. No? Dahil yan, kung para sa kuya, Mari, ang importante sa kuya, ako tawan mo kay kwarta. Sorry ka. Kuhaan ko iyan, pero wag ka mag-asa na ikaw ang bubutuhan ko. Dahil unang-una, sasalain ko muna, ano ba talaga ang nagawa mo sa komunidad? Ano pa ang magagawa mo at ano pa ang gagawin mo? Di ba? Parehas nito kay Kapitan Melvin Haento. Hindi kami magsasawa. Love na love ko talaga ito si Kapitan Haento. Kasi, kay Kap Haento, talagang nakikita na natin ang kanyang kapasidad. Mare, sabi nga natin, iilan lang mga talaga na hindi naman nagpapakitang gilas, kundi talagang nakita mo na sa haba ng nila, ng almost 3 terms, nakita mo na kung ano talaga yung nila yung ginawa. Di ba? Si Kap Hainto, si Kap Arlis Hanaban, si Kap Duhilio, no? Si Kapitan Edwin Divina. Yes, Kapitana Lalaine Aninipot. First timer, pero pagdating sa serbisyo, di mo matatawaran ang dedikasyon niya. Sabi na nga natin, wala tayong inaanong kapitan. Lahat naman yan meron. Pero sabi nga natin, meron talagang namumukod tangi. Meron talagang, I'm sorry po sa mga kapitan, love ko kayo. Pero may talagang, aminin man natin to, may namumukod tangi talaga na yung kanilang
yung kanilang pagmamahal. Tsaka para sa akin, Mare, hindi rason na yung barangay o lalo na yung barangay captain kasi aandyan ang inakang syudad ng Sorsogon na talagang open arms na magtulong sa mga barangay. O ikaw mismo pumunta dyan na kailangan mo ganito kung anong pangangailangan ng isang barangay, kung ikay kapitan or kagawad, talagang aandyan ang ating inakang syudad ng Sorsogon para tumulong. Tingnan mo halos lahat ng 64 barangay may napakaganda na silang, sabi tawag ko sa dyan pangalawang bahay. Because of dito sa ating inakang syudad ng Sorsogon na ang iba naman kanina nabanggit po natin yung 1M city share, ng iba doon po nilalagak yung 1M. Halos makita natin yung mga barangay hall ng ating dito sa 64 na barangay talagang napakaganda na. Sabi nga natin, tawag ko dyan pangalawang bahay ng ating mga constituents. Hindi lang yan, kundi pati rin yung mga opisina ng senior citizen, PW, meron na, BHW, halos ando na, lahat na. Kaya napaka-imposible. Yan nga, Mari, ang sinasabi na natin na sabi nga natin, ma-behind. Kasi meron tayong mga servidor na handang tumulong like Congresswoman Det Escudero. Opo, lagi sinasabi pag Escuderos andyan talagang bumababa sa barangay para tumulong para makita nila kung ano mga pangangailangan. Saka hindi lang, Mare. Wag lang tayo masyadong umasa doon sa lagi na lang tayong binibigyan ng gobyerno, no? Lumabas din tayo. Kasama natin ang mga barangay council. Kasama natin ang mga kagawad, no? Kasi hindi lang naman lagi na lang natin aasahan ang gobyerno. Kasi ang dami rin namang inaano ng gobyerno, Mare. Iniintindi. Alam natin yan, Meron namang mga private individuals, private corporations na handang tumulong sa atin. Na pwede nating ibigay, pwede nating dalhin sa ating barangay. Di ba? Ang dami. Huwag tayong mahiya. Sabi natin tayo, Mari, nag-seminar kami 3 years ago na hindi lang, Mari, dapat sa gobyerno lagi tayo aasa. Yes. Sabi one of the speaker noon sa Legazpi, hindi ko makalimutan yan. Lumabas kayo, hindi lang sa gobyerno kayo umasa, kundi marami dyan, mga private individual. Hindi nakahiya-hiya na kayo ay aasa. Maglambing. Na kung mayroon kayong mga proyekto na pwedeng maging part ng private companies or individual, itong gusto ninyo, well, sabi niya, go ahead. Hindi ko makalimutan yan Kaya sabi ko nga huwag lagi sayo sa gobyerno kasi talaga ang dami naman ginagawa ng gobyerno, no? But sabi nga sa part ng government naman, lalo na sabi ko nga, Mari, nanawagan tayo sa DPWH. Alam ko. Umaasa ka? Hindi naman. Ang gusto kong sabihin, Mari, kasi nakakaawa kaya talaga si Kap Rick Bulima. Talagang siguraduhin lang ni Kap Bulima na yung kukunin niyang kontraktor ay talagang Hindi, meron siya, Maring talaga. Gusto mangyari, Mari. Sorry. Oo. Gusto mangyari na sana bago mag-abot ang tag-ulan, maayos na yung yung drainage. Kasi nakakaawa talaga, lubog talaga sa baha ang buong barangay ng Balogo. So sad. Iyan, Mari, ang napag-usapan namin nung nagpunta ako kay Kap Bulima, na inabot kami ng almost 3 hours. Ang ganda makipag-usap kay Kapitan Bulima, no? So ayan, paging DPWH, base po nagdidiyan po sa inyo si Kap Rick Bulima. Base kung pwede matawaan nyo man po ki-attention sa mga agrangay ni Kapitan and agrangay ka na barangay regarding po diyan sa nangyayaring pag nag-uuran sa inda. Sabi nga nag-uuran kaya nag-uuran mabaha. Pag-uran man lang daw sana. Kaso mo lang, Mari, mas matindi ang uran 5 months man iyan. Kaya ngunyan pa sana nga talagang nakaano na si Kap Bulima na matawan siya ki-attention. Tangani man na pag-abot kan tag-uran, makaiwas man sinda sa baha, no? Kasi talagang aram ko man na lugar na ayan, Kap, kasi naglilibot man kami pag tag-uran, aram ko kung ano ito ng mga pigbabaha. And Mari, ito muna kasi kadakul kang topic ni Mari ngunyan. Good morning po kay Mila Diaz Dukdokos. Diyan sa Barangay Usiaw, sabi niya, Mari,
Pa-shout out po, Besidante and beautiful sexy kaki sa barangay Thank Usiaw. you. At lalo na sa mga BHW and midwife na mahigos, si Ellen at pabati man po sa mahiguso na midwife sa Poblacion Bacon, si Ma'am Charlita Dokog. Okay, thank you. Yes, good morning sa mga taga-Usiaw and of course sa mga taga-Santo Niño Bacon. Mari may mga nag-chat sa akin kung kailan ang mga sked kasi nag-post tayo nung nakaraang araw na per barangay yung libreng tule ngayong summer. Hindi pa po nag-confirm si Dr. Bailon, Clemente Bailon, kung anong barangay naman po ang merong libreng tule. Opo. Kasi last, ano yata, ano ba yung barangay tule? Balogo. Balogo. Opo. Per barangay po kasi ang hindi pa natin alam kung ano naman ang next na sked para sa barangay. I-update po namin kayo, ipopost ko po kung saan, anong barangay na naman po. Kasi ito ang oras, itong panahon ng mga binatilyo natin na yes. Oo. Magpa-circumcise mare. Sayang daw, sabi ni Papa Harold ng 100K. Naman. Sa balita, Mari, Joke lang. nagkaroon din kami ng gayaan libreng tuli. Ako na mismo. Good morning kay Ma'am Melch, dyan sa RHU Bibingkaan, East District. And kay Dr. Amisola, kang RHU West District. And Yes. Dr. Bailon, Clemente Bailon, thank you. And good morning kay Ma'am Lisa Escalante, kang Registered Office. Thank you so much sa maray na serbisyo. And ito na pala ang aking pinagpipitagan. And syempre, ang poging-pogi, si Kapitan Melvin Hainto ng Barangay Balogo. Good morning Sino po. mas pogi? Tanungin kita, ikaw araw-araw na lang, Kap Melvin. Sino mas pogi? Kap Melvin or Kap Arlis Hanaban? Parehas hindi. Including si ex-Kapitan Daniel. Daniel, ng Barangay Piot. Kala ko sa Himaluto. Hindi, Barangay Piot baga si ex-Kapitan Daniel. And of course, kaya Kumaring Gina Juneda dyan sa Barangay Santo Niño. Kumusta po ka, Mari, and si Kapitan Juneda? Of course, kay Kapitan Arlis Hanaban ng Pamurayan. Yes, good morning. Ini saro man sabi nga nato saro sa mga inidulo nato na ako ewan ko lang kung namamatian niya ang serbisyong may puso, pero saro ini sa mga dahin na nanggad tala, dahin niya inaasa siya mismo kumisan nga naalala ko nung ilang taong pa lang siya nakaupo na ang sahod niya ibinigay niya sa mga estudyante ng mga nag-aaral, tapos parang ang ang counterpart ng mga estudyante sa Barangay Pamurayan para matuwa naman si Caparles nagki-clean up drive sila pag Saturday, Sunday. Hindi sila inuobliga ni Caparles, parang sila na rin ang inisyatibo na naggawa ng paraan para maibalik din ang tulong na ibinigay sa kanila ni Cap Arles ng mga estudyante. That was after ata ng pandemya na yung mga estudyanteng nag-aaral na hindi kayang paaralin ng kanilang mga magulang talagang i-donate. Totoo pala yun. Kala ko mga paano lang matatamis sabi ko ng mga politiko na pag ako nanalo, hindi ko kukunin yung sahod ko, ibibigay ko sa inyo. Pero naiiba siya. Buhay na nagpapatuo si Cap Arles po talaga ibinigay niya para sa mga scholar ng Pamurayan, mga estudyante, yung sahod niya. Tsaka I think nag-ano pa siya ng laptop. Opo, pagpupugay at pagpupuri po. Parang gusto ko na rin mag-transfer ng Pamurayan. Oo. Sabi natin si Cap, hanapan mo kami ng mga papangasawa sa Pamurayan. Oo nga, Cap, hanapan mo nga ako dyan. Charing. Sabi mo doon kay Cap Melvin. Good morning, Cap Melvin. And of course, Mari, good morning ni Sir Dennis Boral. Sabi nga po ni Mayor Vico Soto, pag ang kandidato gumastos ng malaki at sobrang laki, malamang may bawi yan. Tama. Tama po. Totoo naman talaga Kasi saan naman siya kukuha ng realidad yan. Yes. So, alam na natin yan. Noted yan. Ay, ito nakuha ko, yung sinabi ko kanina, na ito ay isang example, lalo sa mga kaibigan din natin na nangangampanya, mga aspirant, sabi nga natin, yung ito nangyari, nakatakdang maglabas ng showcase order ang Commission on Election or COMELEC laban kay Las Piñas Representative Camille Villar dahil sa umano'y naganap na vote buying sa campaign event niya mismo sa Imos, Cavite. Ayon kay COMELEC Executive Director Pisto Elmas Jr., head ng Committee on Contrabigay, nagmula ito sa isang anonymous complainant na nagpasa ng Facebook video kung saan makikita ang kandidato sa stage habang nagpaparaffle ng cash prize
ang mga local aspirants sa mga dumalo sa naturang event, pwede pala yun, Mare, na anonymous na pwede mo lang isend yung nakuha mong video doon mismo na gaganap na vote buying. Tama naman ang ginagawa Mare ng sabi niyo walang na ginagawa yung COMELEC. Eto na. Ang COMELEC wag naman. Pinapaliwanag pa lang si Ma'am Villar kung totoo nga ito. Hindi pa naman Sana nga pairalin ang tunay na pairalin ang ang pangil ng batas, no? Kasi ang hirap naman na every now and then tuwing election lagi nating sisilawin ang tao sa gayan, no? Na kung saan sabi nga hindi tayo makapamili, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan Mari na laging nagagamit. Sabi ko nga parate laging nagagamit. Ayan. Wag naman. And tayo naman po ng mga botante, mapagmatsyag, and pag-aralan lagi natin, sino ba talaga? Hindi yung isang araw ngayon, bibigyan tayo 1,000. Paano na ang 3 taon? Yes. Lagi natin kwentahon natin ang sarong aldaw. Oo, aahanin natin yan. Tapos mamaya makita mo, mararanasan natin, isa sa pamilya natin may sakit. Nag-try tayo na Nag-try tayo Mari na lumapit. Tapos pagdating doon, wala akong pera Pasensya na. No budget. O saan ka? Di ba? So, sabi nga natin, ang pera sa bulsa, lagi nating sinasabi yan sa lahat ng mga, ng mga media. Yan lagi ang sinasabi natin, pinapaalala, na ang pera sa bulsa, ang boto, nasa sa atin na yan. Ang sabi pa ulit-ulit po tayo nagpapaalala, mga tips napiliin po natin yung totoo talaga, ang may magandang track record. Yung naman na dati na nakaupo, hanapan natin sila kung ano po talaga ang kanilang mga nagawa nang sila po ay umupo. At sabi nga natin, may nakikita pa rin tayo na para sa pagbabago, mga nilalagay nila sa tarpaulin, oh my gosh, 3 taon or 6 na taon ka na andyan na nakaupo. Siyempre, Mare, excuse me, Mare, totoo naman talaga yung may pagbabago. Para sa pagbabago. Sa kanila. Pero sa tao, wala. Sabi ko, my gosh. Bato-bato sa langit, Tamay, huwag magalit. Sa masaya lang tayo. Nagbibigay lang po kami sa aming mga... Puro lang baga. Oo, no? Sana palitan na rin yun. At saka gamit na gamit, ang para sa mahihirap. Pero pag nakaupo na, wala pansin yung mahihirap. Yeah. Tsaka bigyan na lang pansin yung mga magsasaka. Bahala kayo dyan maghirap. Basta ako ang ganda, di ba? Oo, correct. Ganun lang yun di ba? Tayo, Mare. Really dyan. Pero sabi nga natin, sana magbago ang magbago ang ating mga pananaw. Kasi napakahirap kung lagi na lang tayong nabubola. Kasi naman, nagpapabola. Pares lang para yan sa pag-ibig. Oo, nag-smile lang, nag-I love you lang, na-fall ka na. Oo, nabighani ka ng matatalas at matatamis na mga... Tapos pagdating na nandyan na kayo, bugbog sarang. Langit at lupa, ang ibinibigay sa'yo di ba? Kaya parehas rin yun, parang na lang natin sa pag-ibig at sa pagboboto ng isang uupo na iluluklok natin. Wag tayong mabibighani sa napakagandang sumayaw. Nakakalungkot mga survey nila na yung mga nagtatap. Ako hindi ako naniniwala dyan, Mare. Ito na, balik na tayo dito. Ayan, nanonood sa atin pala si Kapitan Willard Elie. And then good morning. Mare, sabi nga natin, congratulations Willard sa magayunan na proyekto ninyo dyan sa water system. At least mo yan. Sa mga unang pinangako ni Kapitan Willard talaga nung time na nagkakampanya siya. Ayan, and talagang saro sa mga kaipuhan sa mga mga constituents natin ang tubig. Tubig, number 1 yan. Yung tubig ay mahalaga. Huwag mag-aksaya. Naku, Diyos ko, Mayor Ferdinand Mari, naalala ko yan. Paging calling the attention of Prime Water. Yung last year pa po ito binungkal dyan sa harap po ng SSU. Hanggang ngayon po nakatiwangwang. Delikado po to sa mga motorista. Lalo na po sa mga estudyante na andyan. Delikado po yun. Sana po kung ano po ang pagkakabungkal nino, ibalik nyo po sa dati. Hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin doon. Sabi ko nga sa Mari, last week na tayo nag-program. Yang nandyan sa may gate 3. Siguro kung nakikita nyo naman yan, na dumadaan kayo dyan. Diyos ko, Mayor Ferdinand Mari, talaga ang tubig, hindi maalis-alis. Sayang ng tubig. No? Prime Water, please, kung sa inyo iyan, asikasuhin nyo na. Wag na tayo aksayan ng tubig, no? And of course, good morning din sa mahiguson pa na ini. Si Kapitan Mon Lilicop.
Yes, ng good Barangay morning, Kapoy. Kapmon. Oh, Diyos ko, ang daming nanonood sa atin. Thank you so much, Kapitan Likop, no? Ito ang mga pinagpipitagan niya to ng mga barangay captain. So, si Saipa ito, sabi nga open po kita digdi sa mga barangay captain na talagang yaon man sa pag-asikaso kan sa edang constituentes bagamare, no? Ano na ang mga development, ano na ang mga plano, ano pa sugigibuhon, no? So open po kami din para at least mapaaram nato sa satuin ng mga constituentes na kita may pigigibo, ha? Pabayaan nyo iyan ng mga ano kasi aram naman magana. Yes. Dahil naman mahali yan na pirming may kontrabida sa buhay niya to. Dahil problema ka yan. Pero at least maipahiling ta na kita tabi ng mga lalo na ang mga kapitanes na igwa kita kipigigibo. Yaong kami digdi, ha? Arami man iyan. Dahil kami maumang basta kung dahil kami dahil kami nagpa-follow up, nag-info kung ano po iyan na mga ginibo nindo. So minsan dahil may aram kaya please itaw po ninyo sa muya, tanganing at least maiano ta po digdi sa muya na programa sa kaagapay sa umaga, no? Yes, and ito Mare, po, bigyan natin to ng daan. Yung nag-chat sa atin, siguro saro siya sa mga biktima ng mga dog stray dyan sa barangay, ang tawag doon sa may bibingkahan, San Lorenzo. Ano po, nahastangon yan po, nag-call na natin ang attention ng mga barangay official kasi hindi naman buta-bungol man po, sabi nga natin sabihon lang na nag-alaga nin ayam, pero wala man sa buot ninda na maasikaso, na kung saan yung mga residente po dyan, na nanawagan na pagkakabanggi, na hali siguro po sinda magtrabaho pa uli. Ang dami pong asong gala, kung bakit na gabi talaga or talagang sinasadya po ng mga may-ari po ng aso na palabasin para, I'm sorry para doon magpupo. Ang dami naman pong aksidente na ang kausa po yung aso. Paging po, panawagan po tayo kay Kap or kay ang mahiguso na kagawad dyan sa barangay Bibingkahan, kagawad Alele Rose Alejo, na bigyan pansin po ang mga asong gala dyan sa barangay Bibingkahan sa Sitio San Lorenzo. San Lorenzo po. At ako mismo personal, hindi lang sa San Lorenzo, pagdaan mo dyan galing po ng diversion road papunta pong subdivision, ang dami po talaga OLB sa harap po ng seminaryo, may mga basura nga po dyan, kung minsan nadadaanan po natin na kinakalkal ng aso, and ang dami po talaga pagkaka alas 9, alas 8 ng gabi, andyan po nasa kalsada po yun. Ay di ba nagbigay po sa atin, nagbigay po sa mga barangay, nagbaba po ang mahal nating gobernador ng tawag dyan, collar ng aso. Opo, asa na po yun? Bakit hindi sa una lang ba? Or talagang matitigas ang ulo ng mga nag-aaralaga ng aso? Sana po mabigyan po ng pansin. Saro po sa friend natin na na-aksidente dyan mismo sa San Juan Roro. Ang kausa po ay aso. Then, isa na namang binawian ng buhay ang anak ng ating friend na so sad, napakabata pa, babae. Ang kausa din ng pagkamatay niya ay ang aso po. Kaya, lagi naman natin pinapaalala sa kanila yan, Mari. Ewan ko ba bakit ang titikas nitong ating mga nag-aalaga ng kasi pag naka-aksidente TY, pag tayo ang nakaano ng aso, ang daming talagang nagagalit sila. Pero pag tinanong mo kaninong aso to, kasi may nakagat, may na-aksidente, hindi na nila kilala yung alaga nilang aso. Pero so yung aso sad. na doon sa loob ng bahay nila. Biglang nakalimutan si Papi. Oo, yun. Mare, good morning din kay Ma'am Chanda. Yes, good morning BFF. Ma'am Chanda Gretchen Juneda is watching. Thank you so much. Napakaganda si Kagawad Chanda. Walang pagbabago. Talagang lalong gumaganda si Ma'am Chanda Juneda. And Mare, sa mga nagtatanong po, nagbibiyahe papuntang Huban, Kasiguran. Ito po, major roads in Sorsogon, including the Maharlika highways, have been cleared sa tawagdan sa asphalt galing po sa Mount Bulusan na nangyari nga po kahapon na pagtuga passable naman po ang iba.
Ayan. Ayun. Kasi kahapon nga hanggang ngayon yata Mari panay pa rin ang ng ating ng ating Bulusan volcano. So Opo. ingat-ingat And kahapon po, nag-meeting, di pa tayo nag-uusap ni SM na Sauro Amistoso na pupunta tayo doon para magbigay ng kung anong kailangan ng mga aandon. Asan si Sir Red atang nagpaano kahapon. Hindi ako naka-attend. Sorry, pero kung sabi ko nga kung anong napag-usapan, go tayo, Mare. Opo, para makapagbigay ng tulong. And maraming salamat sa Bicol TV, on behalf po sa grupo ko ng Kindness Station sa binigay niyo pong relief goods doon kahapon sa kawang-gawa ng Yan, ang bilis ng Kindness Station. Sana naman kung meron mga diyan sa atin lalo. Thank you kay Sir Buddy Duca. Opo, sa Roman po sa nag-donate ng mga niya, mga pre-love niya, o mga damit niya na magaganda pa. Yes. And ito pa Mare, good morning po kay Ma'am Ana Juneda. Marayo na aga po, watching from Cavite. Okay, good morning po. Ang nalayo ng mga viewers natin. Correct. And of course, kay Kapitan Noli Juneda ng Barangay Santo Niño. Kap, good morning. Kumusta po sa indong mga programa diyan, ang mga proyekto? Nyo po sa kuya, tangani po maipaabot ta sa satuya ng mga constituentes, no? Last term na rin ito, Mare, si Kapitan Noli Juneda diyan sa Barangay Santo Niño. Mare, ang pinagmamalaki kang Barangay Santo Niño is sa inda po na super linig, super linaw na makulag. Yes. Na-miss ko diyan ang Makulag Beach. Ano daw, Mari, maduman kita natulong ni Ramare? Bukas na kay alanganin. Ang ganun, mamotoron lang kita. Tapos duman kita makikaon kay Yes, ko ang Makulag. Tsaka, ang isda ito na matangkuaw. Kuwaw. Duman kita makikaon. Wow. Maring Gina and Kapitan Noli, pwede kaming makikaon tabi dyan. Oo, madyan kami sa Makulag. Okay. Pwede tabi kami. Ito pa Mari, good morning din kay Kagawad Kevin Diskaya Juneda. O Barangay Santo Niño. Yes, Santo Domingo. Santo Domingo. Si Kagawad Kevin Juneda. Marahil na aga tabi sa Indonadua. Ayan, si Kapitan. Hi, Kevin. Pamurayan. Arlis Hanaban. Good morning po. Yes. Ayan. Pinagtatalunan dito kung sino daw ang gwapo, si Kap Arles o Kap Melvin. Wala, parehas sila. Parehas sila. Si Kap Melvin, si Kap... lahat sila. And at this time, maghanap buhay po muna tayo at babalik po kami ng ilang saglit. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ako si Jericho Surog, kang Kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Parating na, bagong gobernador, magbibigay sigla sa probinsyang Sorsogon. Katleyaso, kahit babae siya, taglay ang ganda at talino. Kakampi ng pobreng tao, harap niya umasenso. Kabalikan ng Diyos, kanyang suportado. Walang bisyo, walang bahid, tunay magserbisyo. Kaya't magsama-sama na kay Katleyaso. Boto si Judith Aviles, serbisyo'y mabilis, di ka maiinis. Iboto si Judith Aviles, para mayor, numero 1 sa balota. Sa darating na halalan, ating tandaan, numero 8 sa balota, Mate Perdigon, para
konsehal sa West District, Sorsogon City. Laging tandaan, Mate Herdigon, numero 8 sa balota. Siya'y ating pag-asa, walang kaduda-duda. Parating karamay sa ating mga problema. Serbisyo ay damang-dama, the best konsehala. Ha ha ha. Tayo'y magsigawan at magpalakpakan, bumabalik sa pagsisilbing at kaibigan. Tess ang pangalan, naglingkod na sa ating bayan. Ngayon'y konsehal naman ng buong hubad. Teswagatan, sigaw ng mamamayan. Teswagatan, ang siyang kailangan. Teswagatan, ipagpatuloy ang mga nasimulan. Nandito na, sikat parang artista, anak ni Mayor Esther, naku ang ganda. Halika na, aming nakikilala. Tess Amor Gonzales pangalan niya, pagsisilbi sa bayan nakasanayan na. Pagtulong sa kapwa ang inuuna. Syudad ng Sorsogon tayo ay magsaya. Sa East District si Tess parating na. Sa konseho siya ay maaasahan. Pangarap niya ang magsilbing lubusan. Lahat ng oras niya ay ilalaan. 10 points agenda susuportahan. Subok na ng masa sa serbisyo at pagtulong sa kapwa. Batay sa eksperyensya, garantisadong siya ay may ibubuga. Nene Rabanilla, Nene Rabanilla, siyang Sorsogon sa bukal kayang-kaya. Sa atin ay maaasahan, madali pa siya lapitan. May kabutihan sa kaniyang katauhan. Ang serbisyo niya kayo palaging unahan. Sa atin ay si Rena Lindo ka atin ang iboto. Kasama niyo si Ate Rena sa pag-asenso. Sa konseho ng West District, tunay na kaibigan niyo na matalik. Anumang oras pa siya yan nasa ating tumulong. Siya'y maaasahan noon hanggang ngayon. Dapat ang paglilingkod, tunay ang kanyang serbisyo. Si Cons Ate Rena ay atin ang iboto. Itong oras, magandang bukas. Angelo Rabanilla sa konseho, maaasahan, maninindigan. Angelo Rabanilla sa konseho, bawat pagsubok makakaya. Si Angelo ating kasama. Piliin sa balota, numero 7, Angelo Rabanilla. Mga kababayan at kamaranghulan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan. Numero 2 pagka-Mayor suportahan. Sharon Number 8 sa balota, para bukal
na para sa mga tao. Halay putut na niyan na mayo, Jojo Hiraldino ang mayor sang bumto, para ipadagusan pag-asimso na para sa tao. Ay sa imbiliin sinari servidor niyo forever. Pag Serbia probe the best, pag maut na kadi anis, siyaan may tunay na boses, siya talaga among the rest. Sa konseyo ibalik para happy kita always. Gubat no na to danunan asin ato darahon, nagdadanon sin tunay an intention magayon. Gustuhan kaaraman, siya may kakayahan malinig, maabilidad nan may aram. Attorney Atan, Attorney Atan, Attorney Atan pa Rabukal, Attorney Atan, Attorney Atan, Attorney Atan pa Rabukal. AB Political Science cum laude, 1997 for real. Aha aha 2005 Bachelor of Laws, yeah. 2023 juries. Don't you worry baby, andito na si Attorney Atan. Ako si Jericho Rosales, tarong aktor. Surog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Magsasaka parilis ang iyong kasama, magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na, sa magsasaka parilis 154, panalo ka. Magsasaka parilis 154, magsasaka parilis 154, magsasaka parilis 154. Buena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga. At dito pa rin, kasama ko Man Giraray, ang napakagayon, napakahigos ng kagawad ng Barangay Balete. Ayan. Yeah, good morning ulit. Ito na ang aming pagbabalik ulit. Ayan. So, kanina, sabi nga ni Mari, halos naano nga natin yung mga, lalo na itong barangay, national election, Mari, midterm election pala, na kung saan sabi nga natin kanina, lagi nating pinapaalala, Mare, na maging wise po kita sa pagboboto. Yes, opo. Yan. And ito nga po na pangyayari, sabi kan kumari ko na antabayan na nyo lang po ang live news na ihahatod po dyan sa tuya ng mga pag-iriba dyan sa nangyayari po na pagbuga kan mayong bulusan. And na po ang mga sitwasyon sa mga barabarangay ng mga apektado, yes, Mari. And nakakuha rin tayo, hali po ini sa DSWD, the number of individuals affected by the phreatic eruption of Mount Bulusan has reached 74,209 or 14,830 families in the Philippines Information Agency. Ito galing said on Monday, April 28, kung saan kasuhapon po nagbuga ning abo ang Mount Bulusan, nagalit kasama si Agingay. And the most affected areas are Irusin, Huban, lalo ng mga taga-Huban. Sana po bago kayo lumabas, laging face mask po And sabi naman po kang satuyang mahal na gobernador na pwede naman pong daanan ang mga, kasi kahapon pa ito po pagpupugay at pagpupuri, saludo po sa ating BFP Sorsogon, ang LGU Kasiguran, LGU Huban. Full force sila. Kahit po dito ang PNP, ang grupo po na Rapidi, sa COP, andun po kahapon
kahapon. And ang CDRR, ang MDRR, andun po sila. Yan. And syempre si Governor, amay kahapon, yung tulos, and pinaapod po si Ma'am Myra relatibo para po magtao kay immediate na assistance po sa mga naapektado. Ma'am Myra is the PSWD head of the province of Sorsogon. Ma'am Myra relativo. Oo. Nagtaka nga ako, Mari, kasi the night before, yung mismong araw na yon, nung gabi na yon, diyan kami galing ni Nabukal Ryan Juneda sa Matnog. Napakatahimik pa ng ano na yan. Napakatahimik pa kasi kitang-kita mo talaga yan dyan sa may part ng Irusin eh. Nung makikita mo ang ano ng ganda ng Mount Bulusan. Hindi namin sukat akalain na yun pala, kumbaga nung madaling araw na, siya palang buga kainin na Mount Bulusan. So ayan, sabi nga ni Inda sana kung nagkakatulog pa si Governor kang time na ito dahil talagang siya ang nanguna na yaon po kaagad and mabilis naman nalinis ang daanan, ang main road. Opo. Na doon siya kaagad sa area. Kung saan na binalot ng abo na pagbuga kang bulkan na Bulusan. Isipin mo, Mari, nakarating pala yan sa Tula-Tula sa Magallanes. Tula-Tula? Oo, sa Magallanes. Ang usok niya ay ang abo niya, ha? Kasi sa kaya ay papunta doon ang hangin. So, ang niyan, asphalt is nakarating pa ng Tula-Tula, Magallanes. At makikita po natin naman talaga sa sa mga mga post na kahit yung mga dahon, and nakakalungkot, Mare, na yung mga magsasaka natin na mapeperwesyo po yung mga aani na sana ng mga gulay at aani na sana ngayong na to na natabunan na balutan ng abo ng pagbuga ng Bulkan Bulusan. Sana wag na. And meron naman po tayong balita na sana wag naman po na ngayong darating na Huwebes. Ito ay galing po sa DOST Pag-asa. Ang LPA na posibleng maging bagyo ngayong darating na Huwebes. Ayan po ang update. Na kasalukuyang nasa timog silangan ng Mindanao ang isang low pressure area or LPA na binabantayan. Sana laging binabantayan pero nakakalusot pa rin. Binabantayan ng Pag-asa ayon sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa na mataas ang tsansa nito na maging bagyo sa mga susunod na araw. Sana wag naman po na prayer po kita na wag at nag-aalburuto na nga si Bulkan at meron pang parating na LPA ngayong darating na Huwebes. Sana wag naman po na lang po sa dagat. Ayan. Ayun, And of course, Mare, wala na. Good morning po dyan sa akin, dyan sa Sitio Pawa, kay Geraldine Dolbada ito and kay Malin Jata. Nakikinig sila ngayon, Mari, live na live. Good morning po sa inyo sa mga taga-Pawa. Yes. And of course, Mari, good morning din po kay sabi ni Kevin Diska, kagawad Kevin Juneda, dapat talaga kasi pakinabangan ng tao yung projects natin. Kasi para talaga sa taong bayan yun. Tama, very good. Opo. Kaya ang ganda nga, saludo nga kami ni Maring Kake sa naging ninyo, maagap or yung mga pangako ninyo nung kayo'y nangangampanya Barangay Santo Domingo sa pangunguna ni Kapitan Willard Elie, na talagang yung 1 million na punta nyo dyan sa sa water system na kung saan ngayon siguro ko naman nananahimik na ang mga taga Santo Domingo dahil ayan bastante na sila sa tubig. Na kayo sa tubig. Sabi nga natin unang-una na kailangan ng mga pamilya sa Laogan Sarong-Harong. Just number 1 yan, Mari, di bali walang ilaw basta may tubig. And ito mga kagapay sa umaga, wag po kayong maglilipat. Hintayin niyo po ang programa ni Mr. Saur Amistoso ang ora mismo at Miyerkules ba? Sikap Arlis Sanaban. Yes, opo. Alas 7 ang fight sana. Ito talagang fight sana maski nagsusolo. Dahil niya talaga piga-asa. Opo, pero dakulon ang naginibuan sa sayang barangay, and congratulations na Kap sa na yung nila ang daycare center. Level 3. Ayusin nyo yung level 3 bata
And then Level ano 3 ha, na sila. at saka yung Tahong Festival kasi level 3. Uy, ang Tahong Festival nila, Malik, provincial na. Oo, congratulations. Oo, may ano sila, may provincial, ano ito. Yan po ang hinihintay ng mga madlang people ng Sorsogon, ang Tahong Festival. Yes! Tahong Film Festival. Hanggang ngayon, yung binigay niyang t-shirt, nakatago pa. Hindi ko talaga actually sinusuot yon. Baka kumupas. Yung t-shirt. Oo, may patahong. Yes, may patahong. Alam mo, Mare, basta ito si Cap Arlis, alam niya na eh. Nandito lang ako, Cap Arlis, ha? Alam ko na ang first district. Buong first district. Yes, at ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigon ng West District, City Councilor Renalyn Duca ng West District, City Councilor Attorney Tan Balintong, aspirant board member ng First District. At ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Danny Diladja, Vice Mayor Eric Juneda, Vice Governor Ryan Juneda, and kay Barangay Captain Sammy Ria Luyo ng Barangay Kabidan. Yes, and good morning po sa aking pinagpipitagan at aking BFF, ang ating BFF, Mr. and Mrs. Joel Domitita ng LJ Aqua Farm. LJ Aqua Farm. Diyan sa sitio Kalawan, Barangay Balete. Ayan ha. Kung gusto po ninyo kimagayon na nature, gusto nyo magpaaga, gusto nyo magpahapon, mag-anuain ba? Diyan lang po kamo sa LJ Aqua Farm sa sitio Kalawan sa Barangay Balete. And of course, Mare, good morning kay Jojo Logroño, no? Diyan sa tawag nito, Mare, diyan sa isang department sa Muntinlupa City Hall. Yan. And of course, kay Ma'am Ria Pelisa Zuniega. Yes, aspirant City Councilor ng East District. East District. And of course, kay Sir Buboy Guevara. Ay, Kuya Buboy, good morning. And syempre, ang programang ito hatid sa atin ni Soreco 2 General Manager Ed Erwin Tabuena. And of course, kay Bukal Ryan Juneda. Bukal, thank you so much. I love you. And syempre, good morning kay Director Angela Noras, Director Joy Solano kang Castilla. And good morning sa aking idolo, Mayor Bong Mendoza. Ingat-ingat po, Mayor. See you and on of May course, 1. Maria, again and again, good morning. Diyan sa poblasyon. Good morning. Kasama namin si Sir Sauro. Ang aming bossing. Good morning. And of course, kay Papa Harold, sa lahat po nakasama namin dito sa Bicol TV, Sorsogon. And syempre, sa again and again, kay Kapitan Melvin Hainto. And of course, kay Kapitan Alaline Aninipot, good morning. Kay ex-Kapitan Daniel. Ano ba yung Gonzales. Siyempre sa kanyang may bahay, napakaganda si Ma'am Wilma Gonzales. And of course naman sa kapitana ngayon ng Barangay Kagawad Aleleros Alejo, kang Barangay Bibingkahan, good morning. Yes. And kay Kagawad Amang Liwanag dyan sa Barangay Burabot. And kay Kapitan Larry Juneda, makipiesta po kami, Kap. Yes, and kay Kapitan Oli, makakarigos po kami nila Maring Kaki po sa Makulag. Yeah, Makulag Beach. Pwede kami magdan sa imo diretso. Yes, and syempre, dito na po, salamat tunong po sa gabos na nagantabay, as in nagsusuporta kang programa ang Kaagapay sa Umaga. Diyos mabalos po sa Indo Gabos. Ito pang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa inyo. Yes, ito naman ang inyong lakwatserang badiding, si Kagawad Dante Jata. Good morning po sa mga taga-Balete. And kay Monica Nika Binaday, good morning po. Nakahabol. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.